Yun, no? Alright guys, so ngayon ay Sabado guys, at alas 5 ng hapon, mag-aalas 6 na ata. Wait lang, check natin para accurate, no? 5:27. So naghahanap ako makasama magbike, is ayaw nila magsasama sa akin. Puntahan ko sana si Benji kaso medyo malayo eh. So next ko na lang siya pupuntahan, si Benji. Si Gino ko nasa hindi na-reply, si Vince hindi din na-reply, si Eko ay nasa Coen pero may dala siyang frozen food daw, kailangan niyang iuwi. So di siya makakasama. So ako lang, si Chunchay ay magsasamba pa mamaya. So wala akong choice kundi libangin ang aking sarili. So I'm not sure kung saan ako pwedeng dumaan. So sige, dito pala sa may 7-Eleven. Diyan tayo dadaan guys. So ngayon ay wala naman akong balak na puntahang espesyal na lugar dito sa Japan, at yung makikita nyo lang din naman ay mga karaniwang pinupuntahan ko dito. So ngayon ay naisip ko ay pupunta lang sa windmill para maglibang-libang kasi nakakainip sa bahay guys. Kaya na pa umaga sa bahay, namalengke na ako kayo ng tanghali, pero kulang pa din yung pahinga. I mean, mainip pa din. Ay, bakit ako dito nakaupo, nakaliko? Akala ko kasi uulan kanina tanghali, so umulan nga konti lang, tapos tumila din. Ay di, akala ko kasi magtutuloy-tuloy, kaya namalengke na agad ako ng maaga at di ako lumabas. Kaya yun, ngayon is lumabas tayo ngayon kasi kanina pa akong kating-kati magbike talaga. So ngayon punta na tayo sa may windmill somewhere in Iwata guys. So malapit lang naman dito. Natatalo nga yan dito eh. So madami ng bahay, pero tanaw yan dito guys. So wala lang, ikot-ikot lang tayo. So puntahan ko lang ulit yung dating Coen doon, yung park na tinatambayan ko dati. So kung maganda po pupunta doon ngayon. Eh kasi pili ko naman walang nakatambay doon ngayon, walang nagpupunta ngayon kasi nga masama ang panahon. So bukas sure ball na mainit. So bukas sila nag-aaya. Ay ako naman ngayon ako naiinip hapon, kaya ngayon ako aalis. Kahit ako'y mag-isa, ito yung hirap sa abroad. Is kailangan mo talagang matutunan ang paglilibang sa iyong sarili ng mag-isa guys. Kasi hindi anytime ay pwede ang ating mga kaibigan dito. No, yun, wala magagawa kasi ayaw nila. So ako na lang. Medyo gabi na oh. Yung mga ilaw na sasakyan, buhay na. Sige kuya, lagpas ka na. Mabait naman ako eh. May tayo sa kabila. Ayun, tanaw na yung windmill. So ang hangin ay papunta dito pa kanan. So sasalubungin natin papunta, pero pabalik is padali na. Uy, tagkaki na oh. Inog na oh. Pwede kaya manguha dyan kasi inaano lang oh, kinakabagal lang ng mga damo. So dito, maganda ba dumaan dito? So pwede naman siguro dito. So ang gagawin natin ay tatawid tayo dun sa kabila, sa kabilang tulay, tapos saka tayo didiretso na papuntang windmill. Kasi kung dito lang is parang wala naman akong makikita dyang kung ano. Unlike to sa kabila, pwede tayong pumunta dun sa park, somewhere there. Tapos ayun, ewan ko lang. Bahala na. So update ko lang ngayon ay medyo malamig na guys. So hindi na katulad nung summer. Anong temperature ngayon? Tamo 25 degree, medyo malamig na. So pababa na daw yan, sabi ni boss. And the good thing is makakapag-bike na tayo. Kailangan lang ng konting sipag kasi hindi na ganun kainit. So gusto ko sa taas tayo dumaan para ma-appreciate natin yung ganda na ang seaside dito. So umikot pa tayo dito, din pala yung lusot natin, no? Hey. Ang taas. Gatong baby. Yun yung ating nalaglag guys. Kasi delikado pala yung ating ngayon. Ating laga yan Mamaya maka-aksidente to eh. So hindi ito comfortable dun. So pagpalitin ko na lang, ito na lang dito. Tapos itong tumbler ko sa loob, no? So hindi pala to advisable lagyan ng or pwede naman to lagyan ng inumin unless isa-secured mo yung lock nya. Yun tumalsik paano kung yan yung may sa likod, kung may motor o kaya kotse, no?
Pwede tayo maaksidente niyan. Tenryogawa Hashi Pacific Cycling Road. Oh, di ba? Ah, dito ba? Dito lang ba ang bike? Di ba pwede hataas? Sa taas tayo kasi seaside ngayon eh. Hataas tayo kasi makulit tayo eh. Matelok ba? Wala naman kasi nang dumadaan dito eh, kaya tingin ko okay lang. Di ba? Kita mo, sarap ng hangin no. Sa hataw ka pa. Hindi, huwag ka na magkakamali dito kasi tanga na. Tingnan nyo yung babagsakan nyo. Kaliwat kanan, bangin. Pero flat naman tong kabila, magkabilang side. Dito bahayan sa kanan, kung makikita nyo, bahayan. Tapos dito ay parang field. May soccer field pa dun, oh. Diba? At least kahit pa paano eh, pinapawisan ako ngayon, no. Medyo nanggugutom nga lang ako. Ha! Kaya ko pala eh. Sumasen. Medyo ganda ng bike, oh. Hindi ko alam, may tao na pala sa likod. Tapos may kotse. Sa kaya pupunta yan? Masundan kaya, no? Sarap, oh. May stretching tayo dun, ah. Pagod, guys. So bala ko ay pupunta doon sa kabila. Sa kabilang sides. Sa kaya yan? Sundan na lang natin, no? Tayo taas kasi babalik tayo eh. Pero doon talaga yung daan ng mga nagsacycling sa baba. Ay, sarado. Pero di tayo papatinag, guys. Ha! Sarado, oh. Tawid tayo. Kasi doon tayo pupunta sa kabila. Kung makikita niyo yan, no? Kaso masyado ng gabi, no? Pero doon ang punta natin. Dito tayo dadaan. Diyan tulay na yan. Yan. Kakanan tayo. Alright, let's go. Buti pa, may namimingwit to. Baka mga Pinoy yan, no? Or Japanese, no? Hindi ko lang alam. Pero namimingwit sila dyan, no? Ah, tatanaw nyo na ba? Yung windmill. So, eto na. Kakanan ulit tayo dito sa bawal, guys. Kiken. Yun tayo sa bawal talaga. Taga dito tayo kaya pwede yan. Hihi. Kabayan, dito may mga Pilipino dito, guys eh. Diyan, no? Kasi nung that time nakadaan ako dyan is may mga nag-uusap na Pilipino. Tapos may mga Bisaya. Ewan ko Bisaya or Iloilo. Basta ibang lingwahe pero Tagalog. Pero Pilipino, ganun. Kasi ito na ang windmill. Uy, bawal pala mag-bike, oh. Bawal pala itawid dyan yung bike. Asan yung Honggo? Oo lang yan. So let's go. Where are we going? We're going there in the windmill, guys. If you see that windmills, there's a 4 windmill and the other one there's a 1 over there. Nakakalungkot mag-isa. I mean, nakakalungkot mag-ride mag-isa. Tapos bala ko pang magdagdag ng bike eh, di lalo ko nang di nagamit yung bike na. Hey, nako. Enjoy na lang natin to. At least pinapawisan ako, guys. Diba? Ay, tae.
Ay, dito nga pala yun. Yung papuntang park, guys. So, pwede nating akyatin yun. Yung taas, no? Yun, yung bundok na yun, no? Pwede tayo pupunta dun. So, maybe puntahan natin. Sige. Or dito. Sige, mamaya na tayo dito. Punta muna tayo ng park. Ito yung windmill, no? Saka na kung ganyan kalaki yung electric fan mo eh. Kahit di ka na mag-aircon. O, yan pa, oh. Ilan yan? 3. Diba? Baho dito. Ow! Hindi ko nakita yun, ah. Uy, may basketballan dito, oh. Baka ito yung sinasabi ni Jura. Pwede ba dito? So, try natin, no? Shit, ang taas. Kaya may daan ng bike o pataas. Try natin kung kaya ng bike pataas, guys. So, set lang natin tong bike natin. Parang may daan eh. Ilaw. Kulobat pa ata. Huwag ka malulobat. Wala akong pamalit. Ang tarik ah. Grabe, bundok nga. Switch. Cambio, baby. Ay, puta na. Bawal ipasok. Try lang natin. Buhat yun yung bike. Andito na eh. Ganda oh. May daan din dito. Ang taas natin. Ito may nilusong ko. Saan ko kaya nalagay yung bike ko? Yun eh. Taas na tayo, guys. Grabe, doon ako napagod ah. Doon ako napagod sa pag-bike. Dito mo naman kung gaano, ay may basketball no, pwede rin dito. Kung gaano kataas yan oh. Yung pa yung baba oh. Ay grabe. Para doon ako pinawisan sa pagpunta ko dito. Solid oh. Windmill. Windmill. May dalawa pa dun. Tapos may isa dito. Gusto park to eh. Sabi na nga ba walang tao eh. Ayun. Nag-aano. Nag-aayos oh. Diba? So masarap din dyan siguro kumain. No, mga next time. Dahil pa naman next time na pagpunta natin dito. So pwede tayo mag-trippings, mag-food trip. Swimming di ko alam kasi dun pa yung dagat eh. Yun no. Doon kami nagtatalaba guys, nasa bayan. Yun, lagpas pa dun eh. So banda dito pa. Di kami makapag-swimming siguro. Ayun pa, sarap pumunta dun no. Iikutin natin yan ngayon. So, magpapahinga lang muna tayo dito sa napakagandang lugar na to. Sayang hindi ganun kahangin no. Masarap sana pag medyo mahangin kasi ito may pawis ko, wala akong dalang tuwalya. Sabi oh. Panlalong mas nakakauhaw to ah. Hintay tubig. Tubig na lang muna. Tapos guys, punta tayo doon sa kabilang yan. So medyo gabi na oh. Nako, ang tarik dito. Buti na lang natin. Tapos may nakita akong daan. Dito tayo sa kabila naman yan. Yun oh, parang mas maayos dito. Parang daan yata ng bike or sa may mga disabled. Yeah. Buti bago yung brake pad natin no. Ay ito, meron din dito oh. Ay dito pala yung diretso oh. Sino ang bobo ko naman. Nag ano pa ako. Binuhat ko pa dun, may diretso pala.
Ayoko, baka magbulusok ako eh. Yun na. Kaya kailang muna. May bulusok tayo dyan. Putang ina, balian pa tayo. Kaya dyan pa tayo malagutan. Ito yung ayokong dalhin sa bundok talaga, yung gantong road bike guys. Kasi nga napakadelikado yung sanipis ng gulong niya sa downhill. Naku, proven and tested nung nagbundok kami dati. Nadala ko ay mountain bike. Tapos si Alvin ay naka road bike. Siya ang naka road bike. Walang problema, paakyat. Siyempre mas lamang siya. Pero nung pababa na, hindi niya kaya yung bilis. Hindi kaya ng gulong niya yung mabilis na bulusok. Eh syempre, pabangking-bangking ka pa din. At bundok nga eh. Puro sigsagan. So yun, kaya pag mamumundok, much better is mountain bike. Oo, medyo mahirap akyat. Pero kasi mas madali yung pababa eh. So hindi niya kakayanin yung pababa guys ng bundok kapag naka road bike ka. Ayun, mabagal ka nga lang talaga, pero yung mabilis, mag-aalangan talaga. Matatakot ka talaga na pabilisin yung bike mo, yung road bike. Sanipis ba naman ang gulong ng road bike? Tapos ititirada mo sa downhill na bundok. Tapos medyo mapuno-puno pa, syempre medyo malumot yan. Napakadelikado talaga. So gabi na! My God, kailang gabi saka pumasyal. Eh kasi naman maghapong makulimlim, malay ko ba baka mamaya bumulusok yung ulan eh. Wala na. Pwede ba dito? Pwede yan. Huwag lang tayo maplatan. Wala tayong bomba. Wise men say. Bago nga pala interior dito sa likod. Uy, pwede din mag-standby dun, no? Dito pwede ba mingwit? Hiyain ko pala dito sina Eko, ano. Nakapasyal na tayo kailang gabi. So gusto ko pa umikot dun eh. So titingnan natin kung kaya pa ng liwanag. Kakatamad din kasi kapag wala ng liwanag tapos magbabike ka eh, no. Try natin kung may exit dito na mas malapit. Ano ba to, hagdan? Puro hagdan eh. Yun sana exit oh. Ayan, ito hagdan din. Naulmi ka dito. Dito pa nakapunta. So feeling ko kasi may daan dito eh. Kasi dito sa Japan madaming lusutan dito eh. Saan dito? Hindi, dito tayo sa kabila. Hindi ka lang, silipin natin to. Dito, pwede mamingwit. Naku, wala naman tayong park. Ang hirap pag walang stand do. So saan natin lalapag tong bike natin? Dalhin na lang natin. Diba? Pwede dito. Oh, pwede ka mamiwas. Picturean ko nga, pakita ko kay na Eko. Baka trip nilang mamiwas dito. Diba? Kasi mas maganda dito kaysa dun sa dagat. Pero sa dagat, sureball. Sureball na nakakahuli kami kahit maliliit guys. Pero dito, ewan ko lang. Ano ba sabi? Saan yung exit? Tsunami. Dito daan pag mag-tsunami. Wala palang daan. Walang daan ng bike. Ay! Sala. Dun sa kabila. Maganda eh. May minsang side din sa pagka nagso-solo ride ka tulad nito, no? Kumbaga, ora mismo, pwede ka mag-change of plans, change of decision, magtigil pa bigla-bigla. Unlike pag may mga kasama ka, no, kailangan mo pang, oy, tigil tayo sa mga ganyan, kailangan pa silang i-communicate para sa ganun. Kain muna tayo, ganyan. Pero pag solo ka, ay pwede ka ora mismo. Yun nga lang ang downside eh, syempre malungkot. Ito, bulaklakan to, guys. So sa spring siguro, or ngayong autumn, is pwede kong balikan to. Mga bulaklakan na yan, no? Siguro pwede, siguro maganda dito tuwing spring season. Yung tag cherry mobile. Tag cherry blossom, guys. Kasi season yun ng mga bulaklak eh. So pwede dito. Ayun, ay walang court. Ay pwede dito mag badminton or soccer, ganyan, no? Ay hindi soccer, badminton, lawn tennis, or mag trip ba? Kala ko may court, so wala pala. Ayun lang, walang daan, no? Saan ba daan ng bike? Doon tayo daan ng bike, guys. Tayo palabas na dito sa park. Ito nga, oh. Ito yung basketballan. Pero may ring ba? Ay, walang ring. Lawn tennis lang, guys. Okay, volleyball pwede rin, no? Wala tayo dun sa kabilang side. Kaso gabi na, okay lang. Ang iniisip ko lang is kayo, guys, wala kayong makikita na ngayong gabi dito sa kahabaan dito, no? Pero ako meron pa.
So ikot tayo dun sa kabilang side para mag-sightseeing lang. So pauwi na din naman tayo maya-maya kasi wala naman tayong pupuntahan talaga. Unlike dati na ang lungkot din pala nang wala si Jake, guys. Ngayon ko nare-realize na ang lungkot nang wala si Jake dito sa Japan. Kasi sanay akong nandito siya noon eh. Ang bilis ng weekend ko. Kasi inom lang kami ng inom. Kumbaga Friday night. Usually Sabado night ang aming inom. E di ang bilis ng Sabado, tanghali pa lang nandun na ako. Ang bilis kinabukasan, linggo na, tanghali pauwi na ako ng apartment. So ngayon wala siya, wala akong magawa. Wala akong mapuntahang malapit. So yung mga kasama ko naman, yung mga kaibigan ko dyan, pinagyayaya akong uminom, eh ayaw naman nila uminom. So anong gagawin namin? Eh kakatamad naman tumambay ng tambay lang. Wala na kayong mapapag-usapang iba kasi yung mga kaibigan ko dyan na katrabaho ko eh, kakwentuhan ko na yun maghapon sa company. Tapos hanggang weekend pa ba naman magkikwentuhan kami ng hindi kami lasing. Pero pag kami inom-inom kami konti, iba yung usapan eh. Mas sumasarap eh, no? Ay, gabi na. Guys, wala na kayo makakita. Buti inuna natin yung park bago tayo pumunta dito. Kasi kung hindi, eh ako lang ang mag-e-enjoy. Hindi niya may enjoy yung view dun. At least kahit pa paano is may nakita tayong konti pang view. Dito naman, no? Dilim na. No oras na kasi tayo umalis. Ngayon kasi ang bilis na lumubog ng araw eh. Kasi malapit na mag-winter. Lalo pag winter yan, guys. Kumbaga, mas mahaba yung oras ng madilim kaysa sa umaga, kaysa sa maliwanag. Tamo guys, oh. Kita nyo pa ba? Halata mo yung Japan ay hindi talaga tinipid sa sa structure ng kanilang kapaligiran. Kasi yan, oh, kita mo ultimo sa dagat. Kasi prone sila sa tsunami. Is naglagay sila ng tsunami blocker ba yan? Basta anti-tsunami yung parang dice ng si Jackstone, yung star guy. Pero samentado. Kasi alam nila na ano sila sa tsunami eh. Hindi ginawa nila yung paraan para hanggat nasa baba pa lang is mabasag na agad yung malalakas na alon. So dapat sa atin sa Pilipinas ganun din, no? Kumbaga prone tayo sa flood, sa baha. Dapat gawa naman nila ng paraan, no? Hindi yung puro kurakot lang ang alam. By the way, masama man yung mga kalooban ko sa mga politikong yan, sa mga nangurakot niyan. Although wala man akong magagawa para maituwid yung mga pagkakamaling yan. Hindi ko alam kung anong magiging solusyon ng individual na tao, kung paano matutugunan niya, kung paano maitatama yan, unless yung katulad na ginagawa ngayon ng pagkakaisa ng mga tao para ipaglaban yung mga corruption. Kaso nga lang, tanging laban ng ginagawa ng Pilipino is magta-type sa Facebook. Walang mangyayari dyan. So nakakalungkot lang sa part natin sa Pilipinas, guys. Kapag nagnakaw ka sa tindahan, sa karinderya or sa isang maliit na supermarket, sa isang maliit na sari-sari store, is makukulong ka. Pero yung bilyong ninakaw o trilyon pa ata yan, ninakaw sa pera ng taong bayan, eh wala man lang maikulong kahit isa, di ba? Masakit lang isipin. So, well, Pilipinas yan. So, tanggapin na lang or ano. So, ganyan talaga yung ano sa atin sa Pilipinas. Pag wala kang pera, is parang wala ka ng kwenta sa Pilipinas, no? Pag may pera ka, kahit masama pa yung gawin mo, magiging tama yan. Basta tatapalan mo ng pera. Wala, pera talaga labanan sa Pilipinas. So mandayo pa namimingot ang lakas ng alon, no? So dito yung papunta dun sa pinag-anuhan namin ng mga talaba, guys. So tambay lang tayo konting oras dito, no? Pwede na siguro dito tumambay. Sure. Lagyan ko lang ng warning device to bike natin. Ay, gas na naman. Hirap talaga pag walang stand eh yung bike. Tapos manood lang tayo sa mga namimingot. Pero tambay lang, tambay sa seaside. Hay nako, uwian na guys. Daman tayong gagawin na dito. Oh, naglibang lang tayo kahit na isang oras lang tayo sa labas. Although wala pa nga eh. Mag-iisang oras pa lang tayo sa labas. Kit namin dyan, oh. Mismo ng heat ratio. Kawi na kaya. Wag, papakasal pa kami dyan, guys, pag uwi pa.
So maybe next year, May 2026, makapag-ano tayo, makapagbakasyon man lang kahit 10 days or 7 days sa Pilipinas, guys. So I don't know kung magkakaroon tayo ng chance na makapagbakasyon kahit na 1 week to 2 weeks lang, kasi hindi din naman biro yung pamasahe at kailangan ko din namang mag-work. Di ko din pwedeng pabayaan yung responsibilidad ko as manggagawa dito sa Japan, no? Actually, lalo-lalo na sa aming kumpanya na napakabait ng boss namin, no? Kumbaga dito, guys, is na-realize ko lang na okay na eh. Doon sa company namin, okay na, mabait yung boss namin. Tapos wala namang bully na Hapon. Although tatatlo na lang yung Hapon. Dalawa, isang Budoy, isang matanda. Tapos si boss. Tapos yung isa, Japinoy pa yun. Half Pinoy, half Japanese, no? Nagtatagalog din. So wala na ako may hiling doon. Kumbaga kailangan ko na lang ay contentment, maging kontento sa kung anong work ko na, kung anong meron akong work ngayon. So pero kung tatanungin mo yung sahod is parang mas masarap humanap pa ng mas magandang bigayan kumbaga dito. Pero kung tatanungin mo yung trabaho naman is super dali na. Although, oo, nakakapagod yung trabaho. Siyempre, physical yan. Puro bakal yung hawak namin. Hindi na kami nagbubuhat doon ng mabigat eh. Kundi yung isang lata lang ng mga thinner. Yun lang yung binubuhat namin na mabigat. The rest wala na. Hindi ka magbubuhat ng mga bakal-bakal kasi required nilang gamitin yung forklift kapag ka magbubuhat ka ng bakal. Kumbaga nasa na lang kung makukontento ka sa buhay na meron dito sa Japan. Na meron ako dito. Kung makukontento ako. So, feeling ko naman okay na. Siguro in the past 3 years na dating pa siguro or pagkatapos ng kontrata ko kung anong salary ba yung ibibigay sa akin, kung mas gaganda is pwede na ako dito. Unang-una kasi guys, gusto ko na magpamilya. Kung magko-cross country pa ako like Canada, New Zealand or Australia, mas malayo sa Pilipinas, hindi ko kayang umuwi basta-basta. Siguro in a year or in a 3 years, isang beses lang ako makakauwi. Unlike dito sa Japan, sa isang taon kahit 2 beses ako umuwi. Yun nga lang, ang kagandahan doon is sa Canada, New Zealand or Australia baga, is pwede mo nang madala yung pamilya mo. Tapos the rest, mas malaki yung sahod. So depende pa kung saan ako dadalhin ang kapalaran ko. Nandito pa din ako sa pag-explore ng buhay. Saan ba ako mas giginhawa, saan ba ako mas magkakaroon, saan ba ako mas makakaangat. Kumbaga, kontento na ako dito habang wala, pero hindi na ako yung tipo ng Pilipino na uuwi ng Pilipinas para magtrabaho ulit at mangamuhan sa Pilipinas, no? So, nandito na ako sa point na kung lilipat man ako ng work is dito lang di sa Japan o somewhere sa English country na pinakamaganda ay madadala ko yung pamilya ko. Kasi kung makapagpamilya ako dito, unless dito tuloy-tuloy na, at least dito tuloy-tuloy na, I mean magkakaroon lang ng pamilya, pwede ako mag-uwi-uwi at least twice a year or thrice a year. Kaso saglitan nga lang. Tapos pwede ko din madala sila dito after ko ng 2 years dito plus 5 years. Pagkatapos ko yung 5 years na yon, kung gusto pa kami ni boss, SSW2 ata yun, yung visa namin, doon kami pwedeng magdala ng family dito sa Japan. Yun nga lang, ang downside is yung kung may anak ako, ang magiging Japanese yung anak ko, kasi nga wala ditong Philippine school, puro Japanese school. Although okay lang naman, at least yung future ng anak ko is safe na dito kung dito siya lalaki sa Japan. Kasi napakadali ang trabaho dito sa Japan. Napakadaling humanap ng trabaho dito pag nandito ka sa Japan. Yun lang guys. So alam ko may daan dito sa gilid eh. Ito yung sinasabi ko, mga dormitory ng mga Pilipino din. Ay, ito pataas. Dito tayo guys. Ingat mo. Pataas na. Isa pa. Lintik. Ay nako. Oh my god. Ang taas na naman nun. Nandito na tayo sa may main highway. Ito, pupunta na yan kay Najura.
Boston, diretsong yan guys. Tapos makatawid lang ang tulay, kakanan tayo, then yun, kakaliwa na. So parang gusto ko bumili ng alak kasi gusto ko mag-inom kahit mag-isa lang ako. So yun lang mga kawasak, so hanggang dito lang. So bukas di ko alam kung lalabas ba tayo or hindi. So kapag sinipag ako lumabas, labas tayo. Pero pag hindi, mag-edit na lang tayo sa bahay tsaka mag-SF. Yun nga pala yung libangan ko ngayon, special course guys. So kasi elementary pa lang, grade 6 ata yun. Yun na talaga yung nilalaro ko, SF. Para sa mga Pilipino dyan, ay, laban lang.